Yun, magandang hapon mga master. Iba-bike check natin to ngayon. Itong ating 1 year in the making na Rhino Hybrid MTB. Ayan. Ayan. So eto, simulan natin dito sa cockpit, sa unhan, no? Medyo nag-out of focus. Yun. So ang unang nakalagay sa kanya dati straight bar. Ayan. Nung full MTB pa siya. Ayan. Yung full MTB pa siya, naka straight bar pa to, and then sira-sirang hydraulic. Kasi mura ko lang nabili. Ang binayaran ko lang talaga dito yung frame. So mamaya tatalakayin natin yung frame. So dito muna tayo sa taas. Ito ay yung tinatawag nilang canto bar. Ang brand nito ay Ragusa. Ayan. Alloy na siya. 31.6 alam ko yung ano niya, standard size. Ayan. And then ang nakalagay sa kanya is 8 speed at saka 3 speed sa kabila. Yung levers ko mechanical, alloy na rin, budget. Ayan, kitang kita, walang daya. Ayan. And then meron tayong nilagay dito na sarap magbike. Ayan, burrito bag. And then extension para sa ilaw. Yung ilaw ko ano yan, direct to power bank. Ayan. Ayan, ito yung cable nyo. Yung stem natin mga master, yung stem ko custom fitted na piling-pili yan, sakto sa sukat ko. Ayan. So kung papapansin niyo, mataas ang stem nito. Mataas. Ayan o. Ito yung kamay ko. Ayan. So mataas siya. Bakit siya mataas? Kasi ito yung comfort zone ko itong sukat na to. Ayan ang comfort zone ko. Okay. So yung grips niya, Rock Brothers din. Ayan. Malambot naman siya mga master. Ayan, napakaganda. Ano to, komportable ako. And then dito sa taas, kasi dito umahawak din ako rito nilagyan ko siya ng grip tape. Ayan. Ayan. And then cellphone holder. Ayan. Meron tayo yan. Stem bag. Ayan. Ito yung extra tubig natin. So yun, baba tayo sa rack. Yung front rack. Ayan. Yung front rack niya bakal. Sa tingin ko bakal to, light steel. Ayan. And then nilagyan ko na, fabricated ko na lang siya ng tapalodo para yung putek hindi akit sa atin, sa muka. Yung fork niya Hassan's na rigid fork alloy. Yan, naka straight steerer tube na siya mga master. And then yung mga latest kasi naka tapered. Ito hindi, straight pa siya, non-tapered. Ayan. And then para naman maganda-ganda swabbing ikot niya, nilagyan na rin natin siya ng sealed bearing na headset bearing. Ayan. So yung ilaw may isa pa. Ito since madalas ako sa gabi, ayan, dilaw yung ilaw niya mga master. Ayan yung blinker ko. Ayan. So baba tayo dito sa rims, sa wheels pala. Ang tire ko Leo tires. 26er lang yan mga master. Pero ang lapad niya 1.50. Ayan. Yung dating rims niya luma na rin kasi nung nabili ko, kaya almost lahat pinalitan ko. Alloy pero nabulok na yun. So bumili tayo na Sagmit na budget rims. Yung spokes generic lang din, pero pagkakaalam ko stainless steel yung stainless spokes na rin. Lipat tayo dito. Yan yung front hubs, budget hubs na Ragusa lang yan, pero sealed bearing na siya.
So in case na masira, mapapalitan natin siya ng bearing. And then ito mga master, yung preno ko ay hydraulic brake. Sorry, yung enduro ko pala yung naka hydraulic brake. Itong preno ko ay yung mechanical pa. Ayan, mechanical pa. Sorry mga master, mechanical pa. Ayan. So kaya mechanical yung napili kong ilagay dahil easy to service siya para sa akin sa biyahe. Kung mapigtal man siya, nagdadala naman ako lagi ng extra cable so madali siyang palitan. Tsaka swabe naman to, isi-set mo lang na maigi ang piston. Malakas siya, malakas ang preno. Mabigat akong rider so naihihinto naman ako nito. So okay na okay siya. Ayan. Sa likod kayo din siya. So yun, punta na tayo sa gitna, sa frame. Yung frame natin mga master chromoly steel. Bakal. So nagustuhan ko kasi dito sa bakal kasi nga maraming tayong mga iba pang kasiklista, mga kapadyak na nagsasabi na ang steel frame daw mas nag-absorb ng vibrations sa biyahe. So less chances na sumakit yung katawan mo. So yun, so parang nagustuhan ko na rin to. Okay naman siya. Nung nabili ko to, tingin ko kung ano lang yung pinatong na pintura dito nung first owner. So ginawa ko black and then clear coat and then nilagyan ko ng sticker. Yung sabi naman nung first owner Rhino to. Rhino yung nilagay ko na sticker or logo. Ayan. So yung frame na to sa tingin ko luma pa. Ayan. And then quick release pa ang dropouts niya. So yung mga hubs ko ay quick release, skewer pa siya. So ito sa frame, obviously meron tayong frame bag na extra large kasi since bumabiyahe nga tayo ng malayo, marami tayong dala. Ayaw ko ng may mga hindi ako dala, ayoko nang masyado siksikan, kaya yung mga bag ay huwalay, maliliit pero marami sila para meron kang mga easy access na bag. So kung bababa na tayo dito, ayan, meron tayong battle cage para sa tools to or kung ano namang extra. And then wala siyang eyelet dito mga master, pero bumili na lang ako nitong kaya kung makikita nyo yan, itong attachment na parang belt type na to. Ayan. Ayan, dito. Ayan. Itong water bottle na to, ito yung akin nilagyan ng extrang tubig just in case, pero inuubos ko muna yung mga nasa taas syempre. Ayan, ito yung aking reserve. Kumbaga, ito may takip kasi may tendency na maputikin siya, maalikabukan. So may takip, ayan. So dito naman tayo sa crank. Ito ay Shimano TY 500-11 na itong square taper na crank na to. Shimano, bura na nga lang ayan. So ito malaki to mga master. Kung sa pagkakaalala ko, ito 28. Meron akong 28 tooth na granny na sa crank. And then meron akong 36. And then meron akong 46 or 48. Itong pinakamalaki. Ayan. Ayan. So yung pedal natin is Silveri na rin. Budget lang din to mga master. Budget build to. Ayan. And then meron yung shifter natin. Cambio natin Shimano Alivio. Ayan. Shimano Alivio yan. And then meron akong meron tayong blinker para sa likod just in case na malobat yung ating mga tail light, no? Ayan. Yung chain natin VG Sport yan na 8 speed. Ayan. Yung chain. And then dito naman tayo sa likod, yung cassette natin, cassette na nilagay ko rito mga master.
Sagmit brand lang ito, no? Na 8 speed, yung 11 tooth to 42 tooth, no? So okay na ako dyan sa pang-ahon, wala na akong reklamo. And then yung RD ko is napaka generic lang din, sa Shopee lang din yan, no? Micro new ang tatak niya, so para sa akin swabe naman siya, no? Ano ko dyan, all goods, wala akong reklamo. Ayan. So yun, nasabi nga natin kanina, front hubs ko ay Ragusa lang. Yung likod, ito medyo special ng konti, medyo may halaga, kumbaga. Ayan yung aking Hasans Pro na rear hub, silver ring. So yun, i-sound check natin siya saglit mga master, no? Pa. So ito, yung rear rack natin bakal din. Shopee lang din yan mga master. So nilagyan ko na rin siya ng tapalodo rito kasi sa pagbiyahe tayo na ulan, isa naman sa atin pumunta. And then saddle bag ko, ang laman lang yan interior. Dito naman sa carrier bag na nilagay ko ang laman yan tools, reflective vest, kapote. Ayan. So lahat yung mga trinkets ng mga extra tapalo, pinabricate ko na lang yan. Yung taillight naman natin yung Rock Brothers na ano siya para siyang sa motor. Pag huminto ka, nagbabright siya, and then pag mandar ka na, babalik siya sa blinking yung setting siya. So may extra taillight pa, dalawa yan, so dun, so dito. Yung again, yung size ng gulong kanina sinabi ko 26 by 1.50, pero ito nilagyan ko naman ng medyo may knob siya ng konti para naman may laban tayo sa libak sa mga rough road. Ayan. Yung rotors niya mga master, generic lang din yan. Ayan, kung makikita nyo, karamihan ng MTB na generic ganyan na itsura ng rotors. So hanggat okay siya, hindi ko masyadong ayan o, yan yung top ng ating FD, Shimano Livio. Yung saddle ko mga master, ito Shopee lang din yan. Shopee. And then ito, makikita nyo, mapansin nyo may nakalagay dito. Ito minsan hinawaan kong ganyan pag nagpapalit ako ng mga hand position, dito dito, tatlo. Ayun, so ikutan natin siya mga master. Yan yung aking budget build na touring bike, ang Rhino Hybrid MTB. Yan. So yun mga master, dito ko na tatapusin to, medyo mainit din kasi. Ayan. At ayun nga, may nilabas akong bagong video doon sa channel. Yun yung bagong series na ilalabas namin. Ayan. Yung Padjak Paranormal. Ayan. So ito yung palagi ko nang dadalhin na bike doon sa series na yun. Horror documentary na series. Ayan. Cycling horror documentary na vlog o series na ilalabas natin sa September, yung episode 1 na Intramuros. Ayan. So yun, kita-kita na lang tayo sa episode 1 ng Padjak Paranormal mga master. Salamat.